Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan sa atin ng kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, tanong lang, pwede po palitin yung mga breeder sa iba't ibang kulong? Di po kaya manibago sa amoy ng nest box? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, kung pwede daw bang pagpalit-palitin ng cage yung mga breeder, hindi daw ba maninibago sa amoy ng nest box? So mga kaibon, pwede po natin pagpalit-palitin yan. Halimbawa, di pa naman sila nagbe-breed, hindi pa naman nangingitlog, pwede po natin pagpalitin ng iba't ibang cage yan. Halimbawa po, yung breeder po ninyo na isa, ililipat nyo sa isang breeding cage, pwede po yan. About naman doon sa amoy ng nest box, so hindi naman po yan maninibago. Wala naman po problema yan mga kaibon. So, kapag nilipat ninyo yan dyan, hindi naman sila agad-agad na papasok yan dyan. Siyempre makikiramdam din yan. Tapos, mas maganda, kapag nilipat ninyo yan dyan sa panibagong breeding cage, bigyan nyo ng nesting material. So, ang purpose lang nun, para po yung breeder po natin, parang inuutosan natin siya na mag-nesting doon sa bagong nest box kung saan sila nilagay po natin. So ganyan lang po ang pinakang main na purpose kapag nagbigay tayo ng nesting material doon sa panibagong breeding cage po nila. So sa totally mga kaibon, hindi po yan maninibago at wala pong magiging problema yan. So ako minsan ginagawa ko rin po yan kapag ang breeder natin medyo natatagalan mag-breed doon sa breeding cage na kinalalagyan nila. Ang ginagawa ko po mga kaibon, minsan pinagpapalit ko yung ibang breeder na medyo natatagalan din mag-breed. Nililipat natin yan sa purpose na baka magbago, baka mapabilis yung pag-breed, baka hindi sila komportable doon sa cage na yon. So ilipat natin para maging komportable kung sakali man. So ginagawa po natin yan. Wala naman pong nagiging problema at wala naman pong nagiging issue doon sa mga alaga po natin. So minsan aprobado rin po na kapag nilipat natin sa ibang breeding cage, parang naging komportable sila, napapabilis yung pag-breed ng mga alaga po natin. At alam naman natin sa pagbe-breed, isa lang naman ang pinakang number 1 dyan. Huwag natin silang bubulabugin. Huwag natin silang stressin para po mabilis yung pag-breed ng mga alaga natin. Ngayon, bibigyan ko rin kayo ng idea. Patungkol naman ito sa mga baka may balak magtanong. Kung halimbawa merong inakay, tapos ililipat natin ang breeding cage, kung pwede kaya. So mga kaibon, ako may technique tayong ginagawa dyan. Sa mga kaibon natin dyan na gustong maglipat din ng mga cage na merong inakay yung breeder. So ganito dapat yan. Dapat yung mga breeder po natin, yung inakay nila medyo malaki na talaga, may balahibo na. Kumbaga mga 3 weeks old na or 2 weeks pataas. So basta yung mabalahibo na talaga siya, mga 3 weeks siguro. So ang ginagawa ko pong step dyan, pag ililipat ko po yan ng breeding cage, lalong lalo na po na may inakay, una ko pong nilalagay sa panibagong cage yung breeder, yung parent. Ngayon, yung inakay, panghuli ko po na ilalagay yan, pero hindi ko po yan ididiretso doon sa loob ng nest box. Ilalagay ko po yan sa lapag ng cage, dyan mismo sa harap nila ng breeder. Ang purpose kasi niyan,
para alam ng breeder natin na nilipat natin sila kasama yung mga inakay nandoon sa lapag. So hayaan nyo po muna na makapasok sa nest box yung breeder. Hayaan nyo lang yung inakay dyan sa lapag. Okay na okay yan dahil nakikita ng breeder natin na yung mga inakay nila nandyan kasama. Aantayin natin yan na pumasok yung breeder doon sa loob ng nest box. Papasok at papasok po yan mga kaibon. Ngayon kapag pumasok, medyo antabayanan nyo lang kasi hindi naman yan agad-agad diretso papasok dyan. Antabayanan nyo lang. Kapag pumasok na, pwede na natin ipasok doon yung mga inakay. Ang ginagawa ko rin dyan pagpasok ng inakay, kung saan dumadaan yung breeder natin na doon sa pinakang butas, doon ko rin po yan sinushoot yung mga inakay. Ngayon, halimbawa po yung breeder, hindi siya pumasok. Hindi siya pumasok na tagalan. Ang ginagawa ko pong pangalawang senaryo dyan, yung mga inakay, pinapakita ko po sa breeder na sinushoot ko po doon sa loob ng nest box. Ngayon kapag sinushoot natin doon, maya-maya niyan, minsan, susunod agad yung breeder. Lalo na po kapag humuhuni yung mga inakay kung gusto na magpasubo. So sa ganyan mga paraan mga kaibon, okay naman, wala naman naging problema sa akin. Lahat naman nasubuan, lahat naman nabuhay yung mga inakay na nililipat natin yung breeder na may inakay. Pero hindi talaga tayo naglilipat ng mga 1 week old na inakay, yung hindi pa naman makakapaglakad-lakad, yung mga maliliit pa talaga. So hindi po ako naglilipat niyan. Talagang minsan pwedeng ma-stress dyan yung breeder natin kasi masyado pa yan maliliit mga kaibon. May mga pagkakataon na swertihan kung subuan ng parent. May mga pagkakataon na talagang hindi yan susubuan. Aakalain niya na hindi niya yan inakay. Lalong lalo na po kung talagang yung mga bagong pisa. So hindi, wag po niyong gagawin yan. Hayaan nyo muna na magkaroon ng mga balahibo na pwede nang naglalakad-lakad na. Kasi mga kaibon, kilalang kilala na po yan ng breeder natin na inakay nila yan. At wag na wag nyo rin gagawin na idadaan nyo yung inakay na hindi nakikita ng breeder. Yung kumbaga inuna nyo yung inakay, pinasok nyo doon sa loob ng nest box, tapos sinunod nyo yung breeder, tapos dinaan nyo dito sa pinakang parang pinto ng nest box. Mahirap po yan. Kinakailangan nakikita talaga ng breeder na nilipat natin sila kasama yung inakay. Kaya ang step dyan, sa lapag po yan ilalagay. Kaya dapat malalaki na para nakakapaglakad-lakad na. Doon nyo po yan ilalagay sa pinakang lapag para po nakikita ng breeder na kasama nila yung inakay. Saka nyo po sila ipasok doon sa loob ng nest box kapag pumasok na yung breeder, at doon nyo i-shoot sa pinakang butas kung saan dumadaan yung breeder. At kung hindi man na agad pumasok yung breeder, pwede nyo pong obserbahan, kayo po ang mag-shoot doon sa butas na nakikita ng breeder. Kasi pag humuni yan, papasok po yan. Susubuan yung mga inakay. So yan, napakagandang tips niyan mga kaibon. Pangalawang katanungan sa atin. Good day sir, sana masagot itong katanungan ko. Meron kasi akong back-to-back blue. Back-to-back blue to split pale. Di ba dapat mag-aanak ng puro par blue pero ang inaanak normal blue lang? Ano po kaya ang ID nila? Maraming salamat. So kung talagang yung blue to mo is galing sa'yo, alam mo kung ano ang parent, talagang par blue po ang ilalabas niyan. Pero kung sinabi lang sa'yo na blue to, baka hindi po blue to yan. So kinakailangan kapag sinabing blue to, dapat alam mo po na sure yung karga. Or kaya naman breeder mo yan, okay po yan. Alam mo na blue to talaga. Pero kung na-acquired mo lang yan, sinabihan ka lang ng back to back na blue ito, back to back blue na blue to. So baka walang blue to po dyan, puro lang yung blue. So kapag kasi back to back blue to, dapat lahat talagang anak niyang par blue. Pero kung
Walang kargang Bluetooth po yan, na-acquired nyo lang, baka hindi po yan Bluetooth. So, laging tatandaan, ang Bluetooth mutation po yan. Anak po yan ng back-to-back Power Blue na ang nilabas is normal kagaya ng Blue. Non-visual siya na Power Blue. So, yan po ang tinatawag na Bluetooth. So, mga kaibon, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Sa mga gusto magtanong dyan, mag-comment lang kayo. Sasagutin po natin yan sa susunod na video. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.